Welcome sa Hey Anime Sensei! Makalipas ang ilang araw na pananatili sa dungeon ng Selen ay naging abala naman si Eve sa pagkain ng mga carrot, subalit kahit anong tikim niya sa mga ito ay nanatili pa rin sa kanyang panlasa ang carrot na mula kay Ryota. Sa pagbalik ni Ryota sa Sikro na kasama ang kanyang binuong party ay ang pagpansin rin ng mga tao kay Celeste dahil sa angking ganda ng dalaga, sa kanilang paglalakad ay ang pagpansin rin ni Ryota sa mga carrot na itinitinda, kaya kanya ring naalala si Eve sa kung ano kaya umano ang ginagawa nito. Pagkatapos ay bigla silang napatigil matapos nilang magkita ni Erza, na bigla naman ito matapos makita si Celeste kaya agad rin itong pinakilala ni Ryota bilang isang miyembro ng binuo nilang party. Hindi naman makapaniwala si Erza gayong nagawa nitong magpapasok ng isang magandang dalaga sa kanyang party. Habang natatarantang magsalita ay nagawa ring ibahagi ni Erza na siya ay masaya sapagkat ang isa umano sa kanyang suki ay sikat na. Dagdag pa ng dalaga na nais niyang humingi ng pabor tungkol sa gaganaping Harvest Festival. Hindi pa man ito masyadong naintindihan ni Ryota ay mabilis namang umalis si Erza. Nang makahanap ng maaring pagpahingahan ay ang pagbahagi naman ni Celeste sa kung ano ba ang nais iparating ni Erza tungkol sa Harvest Festival. Ayon kay Celeste, ang nasabing festival ay karaniwang ginagawa sa Sikro kung saan ang mga natagpuang kalakal o mga drop ay iniipon at ipinapakita sa publiko. Pagkatapos ay inilalagay ito sa arena upang maging stray at kanilang papatayin. Sa ganitong paraan ay kanilang naipapakita ang magandang dahilan ng pagpatay sa mga halimaw at sa maaring drop na mula dito na kanilang mapapakinabangan. Nagawa ring magtanong ni Celeste sa kung bakit ba doon sila nagpapahinga. Tugon naman ni Ryota na nais niyang mas mapabilis ang kanyang bilis sa pamamagitan ng mga drop item mula sa level 3 ng Nihonyan. Ngunit kahit ilang monster pa ang kanyang patayin ay wala pa ring nagiging dagdag sa kanyang abilidad kung kaya agad niyang tinungo ang level 4 nito. At matapos makapatay ng ilang monster ay agad siyang nakakuha ng karagdagang level sa kanyang vitality. Pagkatapos ay kanyang inilagay ang mga drop nito sa isang box na siyang nakikita nila sa di kalayuan. Sa pagtanong kung ito ba ay masamang ideya ay ang pagsang-ayon naman ni Ryota kay Celeste kaya agad itong nabahala. Mabilis ring itinungo ni Ryota ang mga stray matapos itong lumabas. Wika naman ni Emily kay Celeste na walang dapat ipag-alala gayong alam naman ni Ryota ang kanyang ginagawa. Pagkatapos mapatay ang mga stray ay agad namang pinulot ni Ryota ang bagong bala na kanyang nakuha mula sa mga halimaw. Ayon sa boses na kanyang narinig, ang bagong bala ay tinatawag na binding bullet. Matapos masaksihan ni Celeste ang ginawa ni Ryota ay ang pagwika naman nito na walang ibang tao ang nakakaalam tungkol sa drop na mula sa mga stray sapagkat si Ryota lang ang nakakagawa nito. Bahagi pa ni Ryota na nawa ay manatili lang sa kanilang party ang mga bagay na ito. Bigla namang naagaw ang kanilang atensyon matapos marinig ang isang pagsabog kaya mabilis silang bumalik sa bayan. Ayon sa lalaking kanilang nakasalubong, isang rare drop umano ang naging stray ang pinagmula ng gulo. Pagkatapos makita ang halimaw ay agad na umatake ang tatlo. Ginamit rin ni Celeste ang kanyang apoy subalit balewala lang ito sa halimaw. Nagawa ring daganan ng nilalang si Emily kung kaya ginawa niyang pangharang ang kanyang sandata. Nang magkaroon ng tsansa si Ryota ay agad niya itong inihagis at pagpalit ng kanyang bala upang masubukan ang kakayahan ng bago niyang bullet. Nagawa nitong matali ang nilalang kaya hindi na ito muling nakagalaw at upang tapusin na ang pagwawala ng halimaw ay ang pagpaputok naman ni Ryota gamit ang isang espesyal niyang bala upang maglaho ang stray. Bigla ring lumabas ang drop na mula sa stray na agad niyang pinulot at pagpunta niya rin kay Emily upang kumustahin ang kalagayan nito. Maayos naman si Emily subalit sa lakas ng halimaw ay nagawa nitong masira ang iniingatan nitong armas. Kaya bahagi ni Ryota na napapanahon na upang sila ay bumili ng bagong armas ni Emily subalit wika ng dalagita na masyado itong magastos at mas minabuti nitong ayusin ang kanyang armas subalit natuluyan lang itong nasira. Kinagabihan ay tinungo ni Eve ang lugar kung saan tinalo ni Ryota ang halimaw. Agad niyang tanong sa taong kanyang nakita ay kung totoo bang si Ryota ang nakapatay dito. Sa pagsikat naman ng araw ay sinadya silang puntahan ng lalaki na may pangalang Smith, isang weapon dealer. Ayon kay Smith, matapos niyang mabalitaan ang ginawang kabayanihan ng kanilang party laban sa di mapigil-pigilang halimaw ay hindi na siya nag-atubili pang i-offer ang kanyang serbisyo matapos malaman na ang sandata ni Emily ay nasira. Dagdag pa ng lalaki na kilala na ng nakakarami ang party ni Ryota
Ryota matapos itong makakuha ng malaking impact mula nang tumulong ito sa dungeon ng Selene, kaya sila umano ay natutuwa gayong ang kanilang pagawaan ang gagawa ng maso ni Emily. Dagdag pa ni Smith na handa niyang ibigay ang armas nang walang hinihinging bayad, matapos marinig ay ang agaran ding pagpayag ni Emily. Pagkatapos ay agad na tumungo si Ryota sa dungeon ng Nihonyam at pagbungad rin sa kanya ng lalaki na kasamahan ni Princess Margaret, binati rin ito ni Ryota at pagwika niya na kung muli ba itong kumukuha ng mga hangin na mula sa mga halimaw. Ayon sa lalaki hindi na umano ganun kabenta ang mga kahon na tila hindi na rin gaanong kilala ang prinsesa kaya tila nasawa na rin ang mga taong bumili pa ng kanilang mga kahon. Sa patuloy nilang pag-usap ay ang pagtanong naman ni Ryota na paano kaya kung magbenta sila ng ibang bagay at pagtanong naman ng lalaki na ano naman kung sakali. Kaya sa pag-isip ni Ryota ay ang pagbahagi niya papaano kaya kung ang underwear kaya ng prinsesa at pasiga namang pagsang-ayon ng lalaki kaya ganun na lang din ang pagkagulat ni Ryota gayong hindi ito maaari. Ngunit agad niya ring ibinahagi sa lalaki na dahil sa marangyang pananamit ng prinsesa mas mainam umano dito kung singsing ang kanilang bagong produkto. Bigla namang natigil ang usapan ng dalawa nang nagawang makalapit ng maraming monster sa pwesto ng prinsesa, ngunit dahil sa baril ni Ryota ay mabilis niya lang itong naubos. Narinig niya ring tila may pumasok sa kanyang lagayan at pagpasalamat naman ng prinsesa dahil nagawa siyang iligtas ni Ryota. Nagpasalamat rin ang lalaki kay Ryota gayong binigyan sila nito ng ideya tungkol sa singsing, anya na si Ryota ang una nilang bibigyan nito kapag sila ay magsisimula na sa bagong negosyo. Noong una ay ayaw itong tanggapin ni Ryota subalit nang si Princess Margaret na ang humiling ay hindi na niya naiwasan pang magsang-ayon. Habang abala naman si Emily sa pagtansya ng gusto niyang timbang na hawakan ng kanyang bagong armas bigla namang pumasok si Eve at pagtanong nito kung nasaan si Ryota. Bahagi naman ni Emily na plano ni Ryota na tumungo muna sa Nihonyam pagkatapos ay pupunta ito sa Telulo at bago umuwi ay dadaan ito kay Erza upang ibenta ang mga nakuha niyang monster drop. Pagkatapos itong marinig ay agad na itong umalis. Kasalukuyan namang naglalakad si Ryota sa level 1 ng Telulo habang masaya niyang pinagmamasdan ang bagong item na kanyang nakuha mula sa Stray, dahil ayon sa boses na kanyang narinig na ang bawat drop item na kanyang makukuha mula sa mga halimaw ay kusang papasok ang drop nito sa bago niyang lagayan. Matapos makakuha ng sapat na item ay tumungo naman si Ryota kay Erza, nagawa niya na ring itanong ang dalaga kung ano ba ang nais nito tungkol sa sinasabi niyang Harvest Festival. Ayon kay Erza na nais niyang kumuha si Ryota ng mga rare monster na siyang gagamitin nila sa nasabing festival, binigyan rin siya ng dalaga ng isang listahan ng mga rare drop na hindi pa nila nakikita. Bigla ring pinutol ng kasamahan ni Erza ang kanilang usapan upang ibigay kay Ryota ang kinita nito. Lubos naman ang pagkadismaya ng bida sapagkat masyadong maliit ang palitan nito ngayon. Bahagi naman ng babae na dahil ito sa taong inatas ang magbantay sa dungeon na bumababa ng pera na ginawang arestuhin dahil sa korupsyon. Dahil sa mga narinig kung kaya hindi rin makapaniwala si Ryota gayong ang pera pala ay mula pa sa dungeon. Pagkatapos ay agad itong tumungo sa lugar kung saan bibihira lang ang may taong dumadaan. Sa tamang hinala na maging stray ang pera ay agad itong lumipad matapos siyang makita. Dahil sa bilis ng nilalang kung kaya agad niyang pinaputok ang kanyang baril na may bala ng chasing bullet, nang matagumpay niya itong mapatay ay agad niya naman itong kinuha sa bago niyang item. Ayon sa boses na ang potion na kanyang nakuha ay booster kung saan ay 3 beses nitong itataas ang level ng kung sino man ang uminom nito na tatagal lang ng 10 minuto. Habang pinag-iisipan kung magagamit niya pa ba ang item na ito ay bigla namang lumapit si Eve. Maiyak-iyak itong nagsasabi ng carrot. Pagkatapos ay agad na silang tumungo sa level 2 ng Telulo kaya ganun na lang ang tuwa ng babaeng bunny. Bahagi naman ni Ryota kay Eve na maaari naman sigurong humingi ito ng carrot sa kasamahan niya sa party kung nais niya talaga ng carrot, subalit tugon ni Eve na hindi naman yun maaari gayong iniwan niya na ang mga ito dahil sa ibang dungeon ito tumutungo. Anya na ang rabbit umano ay gusto ang mga carrot subalit ang iba niyang mga kasama ay ibang bagay naman ang nais. Bata pa lamang si Eve ay mahilig na ito sa ibang mga pagkain maliban sa gulay, madalas rin siyang pagsabihan ng kanyang mga kasama na kinakailangan niya rin umano ng gulay. Dahil sa pamimilit ng mga ito kaya agad siyang lumayo. Mula noon ay mas minabuti niyang mapag-isa gayong naaasar na siya sa kanyang mga kasama. Isang araw nang siya ay makapatay ng halimaw, lubos naman ang kanyang pagtaka sapagkat isang batang tao ang drop item nito imbes na carrot. Noong una inisip ni Eve na marahil ay isa itong carrot
carrot na nasa anyo ng tao subalit nang ito ay magsalita kanya ring nalaman na ito ay hindi carrot. Nagtaka rin naman ang bata at inisip kung bakit siya napunta sa lugar anya na isang multo si Eve. Bigla rin namang lumabas ang isang halimaw na ayon kay Eve ito ay isang death buffalo. Hindi pa man ito sumusugod ay agad itong inatake ni Eve gamit lang ang kanyang kamay na agad namang ikinamatay ng halimaw. Lubos naman ang pagkamangha ng batang lalaki at pagwika nito na nais niya rin umano yung gawin. Hindi rin nagtagal at may halimaw na silang inatake at upang ito ay matalo ay ang pag-utos naman ni Eve na kinakailangan na umano nitong itapon ang hawak niyang bagay. Nang ang halimaw ay maglaho agad naman itong nag-drop ng item na isang malaking carrot, indikasyong pareho ito sa drop rate ni Ryota na nasa mataas na antas. Agad naman itong pinulot ng bata at pagwika ni Eve na dapat niya umano yung itapon sapagkat nakakadiri umano ito. Habang abalang nagbabahagi si Eve ng kanyang seloobin tungkol sa mga gulay pati na sa carrot bigla naman siyang sinubuan ng bata. Hindi niya rin lubos akalaing magugustuhan niya ang lasa nito kaya agad niyang kinuha ang natitira upang ubusin. Subalit ang pagsasamang iyon ay hindi rin nagtagal dahil bigla na lang naglaho ang batang lalaki. Mula noon ay naging hilig niya na ang kumain ng carrot sapagkat kakaiba ang lasa nito kapag ang taong may high drop rate ang kukuha nito. Dagdag pa ni Eve na ang mga party ay hindi maganda na tulad sa kasamahan niya dati pati na ang paglabas ng batang lalaki na agad rin namang nawala. Ayon naman kay Ryota na kung nanaisin naman ni Eve na kumuha ng carrot ay maaari niya naman yung gawin, subalit ang kasalukuyang drop rate ni Eve ay di kaya hindi niya magugustuhan ang lasa nito. Dahil sa mga narinig kung kaya inilabas ni Ryota ang hawak niyang potion at ibinigay kay Eve upang painumin. Matapos itong maubos ay agad namang natuwa ang babaeng bunny sapagkat narinig niya na tumaas ang kanyang drop rate. Sa paglabas ng isang slime ay agad niya rin itong inatake, kaya matagumpay niyang nakuha ang paborito niyang carrot sa unang pagkakataon. Pagkatapos maubos ang pagkain ay agad nitong tanong kung saan nabili ni Ryota ang potion, ngunit sagot ng bida na walang nagbebenta nito sapagkat siya lang naman ang natatanging maaaring makakuha ng item. Kaya lubos na lang ang panlulumo ni Eve at isang paraan na lang din naman ang maaari niyang gawin upang palagi siyang makakakain nito at yun ay ang maging isa sa party ni Ryota. Agad niya ring binago ang kanyang salaysay tungkol sa mga party, anya na maganda umano kapag miyembro ka nito. Nagawa rin nitong magmakaawa kay Ryota, anya na gagawin niya ang lahat maging kabilang lang sa party ni Ryota. Dahil sa pamimilit nito wala na ring choice si Ryota kundi ang isama ito bilang bagong miyembro ng kanilang samahan. Pagkatapos ay agad nang umuwi si Ryota at pagbungad naman ni Celeste at Emily habang hawak-hawak ang bago nitong armas. Subalit mas nagulat ang dalawa nang makita nito kung papaano na lang kung kumapit si Eve kay Ryota. Upang hindi na maging mahaba ang kwento ay agad na sinabi ni Ryota na kabilang na si Eve sa kanilang pamilya.